What's up, Coffee Coders? Nandito na tayo sa ating part 4 ng ating CSS course, which will be tackled as hover effects and interactive animation. So dito malalaman natin kung ano yung iba't ibang gamit ng mga transitions na discuss natin previous, like transform, yung mga values and transform, rotate, scale, and then skew, at kung paano sila pwedeng gamitin at maging interactive, at kung paano maging interactive yung ating web page. So let's start. Okay, hover effects and interactive animations can enhance user experience by making web applications feel more dynamic and engaging. Siyempre, kung ikaw nga naman yung user, mas mafe-feel mo na interactive kapag maraming gumagalaw. Or let's say, merong mga UI elements na may behavior, no? Specifically, kapag merong nangyayari or kapag pinupuntahan mo yung specific element kapag nag-hover ka, kapag nagkiklik ka, ganun. So, yun yung aralin natin at gagawin natin example for today. Alright, so let's start. So, meron akong default sa body na merong gap. All items have gap of 30px and then button hover. Okay, by default, ang button na merong class na button hover, meron siyang padding, background color, border radius, and then transition. Ibig sabihin, yung background color, yung animation or yung mangyayari sa background color is mag-execute within 0.3 seconds at may transition mode na is. Alright? And then meron siyang cursor pointer. Okay? And then kapag hinover ko naman, mag-iiba yung kulay niya into this one na medyo dark blue. Pero ibahin natin to. Ibahin natin medyo specific. Yan. Teal or neon. Tapos image hover. Okay, yung default ng image hover. Again, hindi pa ito hino-hover Nilagyan na lang specific class for identification na itong element na to is an image that will be hovered to our element. Okay, so with 300px, border radius, 10px, transition, transform, and then 0.3 seconds. Okay, so meron akong transform na property with the value of scale, then 1.1. Okay, so, hindi lang naman to bounded ng scale. Basta transition yung ginagamit yung property is yun yung mag-execute na animation. Alright? Or is property value. Okay? The next one is yung card. Meron akong example na card dito or yung bootstrap-like element na card na merong back shadow na 0, 4, and then 8, top, left, bottom, and then meron siyang RGBA na color na meron 0.01. Then, pag hinover daw, is magkakaroon ng 0.2 opacity. Then, try natin ito ibahin into much more different na kulay. Gawin natin 0.5. Ganyan. Yeah, tapos, gamit tayo ng medyo kakaibang kulay. Okay. Link hover. Okay, pag hinover daw natin yung link, so meron siyang mawala yung content niya. And then, transition with sabihin, may something na mangyayari sa width niya. Okay. So, ito, width is equals to 0. By default, ang ginagamit niyang width is inline element. So, kung ano yung kinoconsume niya, is yun yung makakain ng space. Okay. So, ang width is 100%. Ito, advanced topic to, yung paggamit ng pseudo element. Kasi gumagamit tayo ng after na pseudo element. Okay. So, dito, gagamit tayo ng width 100%. Pero kapag hindi pa natin daw siya in-hover, ang meron sa kanya is width 2px. Alright? Tapos, sa hover, dinala lang kasi natin tong pseudo element. Sa hover, icon hover, kapag hinighlight down or kapag hinover daw natin, magkakaroon ng rotate transform property value na iikot siya ng 360 degrees or equivalent to 0. Okay, or pabalik siya sa umpisa. Tapos pulse, gumamit ako ng hover dito. Then, since infinite yung ginamit natin additional value sa ating animation, which is yung pulse, dinefine din natin yung pulse na meron transform scale value. Okay. So, yung base na width and height niya, okay. So, increase na natin ng 0.1 sa 50%. And then, babalik siya sa 1 kapag umabot na ng 1 second or equivalent to 100%. Okay, yung loader, meron siyang infinite din. So, ito yung ginagamit na, pwede nyong gamitin din as inspiration sa inyong loading, sa inyong UI. Okay, and then meron siyang spin na merong transform property which will rotate to 360 degrees. So, ang tsura niyan, ganito.
Pero bago yan, dito man tayo sa elements natin. So, meron ako ditong button. Ito yung button hover. Okay. So, meron image hover card. Ito. Then, href or anchor tagging. Tapos, meron specific na hover. So, lagyan na natin loading. Ganyan. So, button pulse. Ibig sabihin, para siyang tumitibok. Okay. Then, loader. Or yung spin animation kung saan natin lalagay itong last one. Okay. So, pag click natin yan. Yan. Start tayo kay hover me. Yan. So, pag in-hover natin, nakikita natin na nag-iiba yung kulay niya ng button natin. Okay. So, yun yung sa first animation. Ito. Okay. And then, second one. Alright. Again, scale yung ginamit natin dito sa image. Kaya, nag-increase siya ng 0.1% based on its scale. Okay. Or yung width niya. Or yung base width niya. Okay. So, 300 times 1.1. Okay. So, yun yung magiging result ng scale natin. Alright. The next one, sa card naman. Pag sa card, ayan, nagkaroon siya ng back shadow or yung parang naka-gradient to opacity. Opacity or transparent yung kanyang background color. Alright. Kasi nga, gumagamit tayo ng RGBA. Okay. And then, ito rin properties ito kung paano mag-behave or kung paano may itsura from top, left, bottom, and then right. So, walang right dito. Okay. And then, dito naman, sa hover this link, yan, nakita natin, mayroong something na nangyari under the text. Okay, nagkaroon ng parang underline. Alright? And then, pagdating naman sa loading, ito kasi yung after. So, yung after, nagkaroon ng content, yun yung naging behavior or yun yung nagiging itsura or yung reason kung bakit merong line doon sa under ng ating anchor element. Okay? And then, yung loading, alright, so, umikot siya. Gaya nung nangyari sa ating or yung nilagay nating property value. So, yung icon hover, rotate 360, parang yung nangyayari dito sa last part. Okay. Dito naman, iba din yung content niya. Itong loader. Okay. So, yung loader kasi natin, meron siyang border for PX, solid. Tapos, border radius na 50%. So, naging bilog siya dahil meron tayong 50% na border radius. And then, kapag lumalaki kasi yan, syempre, lumalaki din yung edge ng ating element. Kaya, nagmumukha siyang bilog. Pero at first, zero or edge talaga yung border niya. And then last one, sa pulse. Pag ginailit or naka-hover tayo dyan, continuously, okay, nag-behave yan na parang tumitubok or Tagalog ng pulse. Alright? So, yun yung iba't ibang applications and I think marami pa kayong pwedeng paggamitan ito. Depende sa likot ng inyong pag-iisip pagdating sa animations. And then, using hover effects. Alright? Mukhang naging maayos naman yung naging result ng ating tutorials and I hope na matutunan nyo or ma-expand nyo pa yung learnings nyo pagdating dito. Okay, so tapos na tayo sa ating part 4. Dako na tayo sa last part.